malinaw na kasagutan para sa bawat may intrigang katanungan. Misteryong nasa likod na tinatamasang karangyaan. Pagsisikap mapantayan ang tagumpay ng dating kasintahan. Isang pagsisimulang hatid ay nakakagulat at malaking pagbabago. Ito ang mga isyong dapat niyong abangan. Iba't ibang istoryang inyong tututukan. Mga kwentong personal, totoo, sakto at detalyado. Dito lang yan ngayong hapon sa S-Files. Di mapantay ang mga showbiz balita. May ingin na isyong pag-uusapan buong linggo. At mga kwentong bago sa pandinig nyo. Agupit na parang latigo. Watchak! Watch! Wala nang paligoy-ligoy pa. Painitin na po natin ang chikahan natin ngayong hapon. Uumpisan ko sa balita tungkol kay Jolo Revilla na hindi raw maipaliwanag ang tuwa ng makapiling muli ang kanyang anak. Sa pagbabalik ni Jolo matapos ang ilang buwang pamamalagi sa States, na-miss niya daw ng todo-todo ang kanyang naiwanang anak. Dahil dito, nagdadalawang isip na nga ba si Jolo bumalik sa Amerika para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral? First word nga daw na sabi, dada nga daw. Natuwa naman ako. Nung nilalakad ko nga dito, sabi sa akin nila, Mama, hindi nga daw nila mapatulog nang nasa sa balikat nila. Ayun, naglakad lang pupunta. Dadaling ko sana sa lolo ko nakatulog sa balikat ko. Ilang araw pa lang ako nandito. 3 days, 4 days na ata ako nandito. Tapos biglang nakatulog ka. Ayun, na-touch naman ako. Gab, nahirapan na naman ako pagbalik ko sa stage. Siyempre, aral muna para sa iyo din naman to eh. Para sa kinabukasan mo to. Kailangan ko bumalik ng Amerika para magtapos ng pag-aaral. Pero babalik din ako. Okay na pangako yun, magbabalik din daw siya. Okay, ito naman kwento ko, nakakatensyon. Maniniwala ba kayo na si Jano Gibbs na deny raw sa kanyang pagkuha ng US visa? Makakasama pa kaya sa buong tropa na pupunta sa USA? Tropa ng SOP yan. Nako, Jano, ano bang totoong balita dyan? Nung isang araw na-deny talaga ako dahil okay naman ako eh. Okay naman lahat ng requirements ko. Kaya lang pag-present ko ng passport ko, nakabuka pala yung picture. Yun lang, so sabi lang sa akin, palitan ng bago. At napalitan ko naman kaagad na. So okay na ako, approve na. Hirap ma-deny. Kung si Jano hindi naman pala mapapahiwalay sa mga kapuso natin magsushow sa San Francisco, USA, ito namang si Jackie Lu Blanco at Ricky Dabao. Sunod na aamin na hiwalay na rin. At tila yata si Mamita may pasaring totoong hiwalay na ang anak at ang manugang niya. Naku, to see is to believe. Panorin ito. Magandang gabi po. Gusto ko sanang i-plug din yung pelikula ko. Ay, Meron akong pelikula gawa ng MGM. Si MGM? Yes. Ang pangalan ng pelikula, Hiwalay na ba? Ay, maganda. Naku, luma na yan, ha? Luma na yan. Wala, luma na yung ano yan. Next question, please. Pero yung nagpa-plug sila ng pelikula, parang merong konting tampuhan sila. Pero yun lang, hindi sila hiwalay. For the record, yes. Oo, hindi sila hiwalay. Samantala, ito ang mga kwentong kasasabikan niyong abangan. Una, misteryo sa likod ng kayamanang iniintriga ang pinanggalingan. Ito pa, muling pagsisimulang hatid ay nakakagulat na pagbabago. Meron pa, damdaming sinikil pero ngayon hindi na papipigil at nakakakilig na pagkikilalang nauwi sa awayan. Aba, ready na ba kayo sa bagsik ng mga isyong ito? Eto na. Andrea Del Rosario, nagingit-git sa galit sa Hollywood actor na si Vin Diesel. Kung dati kilig na kilig, ngayon gigil na gigil naman daw si Andrea Del Rosario sa Hollywood actor na inihayag niyang pakipagkilala sa kanya nang sila'y magkita sa Amerika. Ang dahilan, nakarating daw kay Andrea na inis daw sa kanya si Vin Diesel dahil sa di umano'y pinagkakalat niyang sila na raw ng Hollywood actor. Ang hipag na pinay daw ni Vin Diesel ang di umano'y nagsumbong sa kanya ukol dito. Ayon pa sa balita, nakatanggap pa raw na isang text message si Andrea mula kay Vin Diesel na nagsasabing, I hate you! Na agad niyang binalikan ng, I hate you too! Sa lahat ng ito, lalong nagngingit-ngit di umano ngayon si Andrea dahil ang lumalabas, nag-iilusyon at nag-iimbento lamang siya ng kwento. Ngayong hapon, si Andrea Del Rosario hindi pa pipigil, ngit-ngit kay Vin, kanyang sasabihin live sa S1.
Okay, mga kaibigan, kasama natin dito live sa studio. The sexy, the beautiful, and the angry nga ba? Andrea Del Rosario. Hello. Andrea, nakita mo ba yung intro na yun sa'yo? Oo nga. Di Paki-explain mo nga sa amin. Gusto namin malaman, ano ba talaga yung sitwasyon? Ano ba? Ano ba yung sitwasyon? Saan ba nagsimula yan? Kung galit ako, ngayon hindi na. Hindi ka pero dati galit No, ka. kasi nung lumabas nga yung article, di ba, I was telling you about it Yeah. na there was this article that came out in the newspaper na sinabi daw niya na he hates blank. Hindi ko nabasa, but sabi niya he hates this person. Okay. Sabi ng friend ko, that sounded like he was referring to me. Okay. So yun, and then, and sabi ko nga, bakit? Anong ginawa ko, di ba? So nung nabalita sa'yo, anong ginawa mo? Well, okay, yung nararamdaman ko muna. Talagang nagulat ako kasi wala ako sinasabi na boyfriend ko siya. Wala akong kiniklaim na ganon. Everything that came out of my mouth was just an expression of how proud I am Okay. to have met him. Alright. And na sana nga that when I come back to the States, I can hopefully see him again. Puro At ganon. least say hi, di ba? Diba? Or, diba, talagang proud lang ako to have met somebody like him, you know, Oo naman. in his status na gano'n, na Hollywood actor, gano'n. But hindi ako nag-claim na girlfriend niya ako. Or boyfriend mo siya. Never. Oo. Sana, ewan ko, may So nung footage ba lumabas na sa gano'n? dyaryo, anong ginawa? So yun, Did you text him or did you say anything to him or did you ask him? Yun nga, to be out of curiosity, talagang tinext ko siya, sabi ko sa kanya. Tinext mo si Vin Diesel? Yeah. Oh. Sabi ko sa kanya, did you say that you hated me to somebody or to a reporter? What did they say or do to you for you to say that? Okay. So on and so forth. I won't get into details. Baka mapahamak na naman ako. But Sumagot ba siya? the next morning, he did. And he said, oh, how are you? Yung first message niya. Obviously, hindi pa niya nakukuha yung message ko because yun lang yung text niya. And in the afternoon, he said, do you know what you're talking about? I don't hate anyone. Blah, 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 blah. So, yun ang sinabi niya. So, in short, wala siyang sinabing, I In hate short, somebody is To anybody? lying Oh, or may okay. naninira or may gustong sirain ang whatever, hindi ko nga siya boyfriend. or Kasi doon anything. sinasabi kanina na yung sister-in-law daw ni Vin Diesel ay Filipina. Baka kilala Yes, mo. totoo yun. Filipina And he was talaga. so proud about her. Okay. Nung time na, I mean, once again, vino-voice out ko yung experience ko na na-meet ko siya. Hindi ko siya ginagamit or anything. Correct. Kasi kung maalala mo, dito pa nga sa S-Files lumabas yun. But before that, I never spoke about it. Kasi ang lumalabas, yung Filipina na sister-in-law ni Vin Diesel, siya raw yung nagkwento sa kanya tungkol sa mga lumalabas na write-ups dito. And, ano bang... Siguro, naikwentong mali. Well, Diba? hindi na ako yun. Oo. Kung sino na lang yung sumulat nun. But I never said anything bad about him. But up to now, No more, and sometimes less. Okay? So, tapos wala pinick akong... up ng reporter dito. Ayun na nga. So, kung sino man sa kampo na nanonood, well then, we are both victims. Yeah, okay. So, kayong dalawa ni Vin Diesel ay talagang magkaibigan pa rin. To be safe, he's an acquaintance. Ganon? Okay? So, he's an acquaintance na hopefully, I can see again someday. Yeah. Well, at least magkakilala kayo personally. Nagte-text kayo eh. Grateful lang ako nagte-text siya. Pero okay, Walang hindi I kami miss you. close ha. Walang ganon? Or wala. I'm sure. Basta. Okay? So, hindi... Ewan ko ba? Saan ba ito But you galing? don't hate him. I don't hate him. There's no reason for you to hate him. wala, di At ba? first, when that issue came out, talagang nagulat ako. Akala mo kasi talagang sinabi niya. nagalit ako kasi bakit anong ginawa ko, di ba? Oo. So, So, wala naman pala. wala. Ay, salamat. Wala na. Well, Andrea, thank you so much. Thank you too. At least, malinaw na yung, yung chismis. Yes. Diba? Thank you din. And dun nga sa mga, kung sino man yung naglabas nga ng issue,
sana tigilan na natin to kasi wala naman kayo sisirain. Hindi ko nga siya boyfriend. He's just an acquaintance. Pagpasensya mo na, Andrea. Yes. Alam mo so, naman, marami naman tao na gusto lang magsulat para makapanira ng ibang tao. Yes, I guess. Diba? So, yun. Abangan! Ex-boyfriend ni Rochelle mag-aartista na. Mapalapit kaya siyang muli sa babaeng minsan niyang minahal? Camille Prats, nahaharap sa matitinding issue. Katotohanan sa likod ng bawat isa, bibigyan linaw. Susunod, away ang Claudine Barreto at ng entertainment editor na si John Maglipon, hahantong na sa demandahan. Wala na bang pag-asang magkaaregluhan? Claudine Barreto, magsasampa ng kaso laban sa entertainment editor na si John Maglipon? Sa July issue ng High Magazine, lumabas ang isang artikulo tungkol sa pag-aalay sa Panginoon ng anak ni Claudine na si Sabina. May mga litrato pa nagdedetalye ng mga pangyayari sa naturang selebrasyon. Ngunit ang paglalathalang ito ng High Magazine, hindi raw ipinaalam kay Claudine o kay Raymart Santiago. Pribado raw ang nasabing selebrasyon at hindi dapat isinasa publiko ng walang permiso. Ito ang umunoy nagbunsod kay Claudine na idemanda ang executive editor ng nasabing magazine na si Joan Maglipon at hindi raw ito ang unang insidenteng binaliwala ni Joan ang privacy ni Claudine. We are talking about several incidents which would give rise to an overall picture ng almost, probably close to stalking nga eh. Well, wala naman doon, admittedly, si Miss Joan Maglipon. Of course, hindi rin naman siya personally ang naglabas ng mga picture. Sinabi naman ng editor ng High Magazine na ang source niya ng mga photographs ay bisita doon sa event. Isang kaibigan ng isang ninong at ang ninong ang siyang nagbigay ng picture. So sila mismo ang nag-offer na kung gusto naming i-publish ang pictures. Nauna na raw ang artikulong ginawa ni Joan Maglipon tungkol sa pagkamatay ni Rico Yan. Sumunod ay ang paglathala niya ng litrato at lokasyon ng pinapatayo nilang bahay ni Raymart. That yung bahay ng tao, sagrado yan eh. Hindi dapat yan nalalaman ng ibang tao. You are actually exposing the person to possible threats. Ang dali na ngayon na matrace yan. Sinabi pa kung saang village. Depensa naman ng kampo ni Joan, public figures umano, sina Claudine at si Raymart. Hindi naman natin pwede itanggi na si Claudine Barreto at ang kanyang mapapangasawa, public figure. Kasama na sa trabaho nila yung maki-feature ang mga nangyayari sa kanila dahil yan ang interes ng publiko sa kanila. Just because a person is a public figure does not mean that there are no limitations. Dapat nating maalala na maski entertainment ang topic ng mga sinusulat ni Ms. Maglipon, ang mga magazine niya at ang kanyang mga panunulat ay protektado ng ating konstitusyon. Wala rin umanong masamang intensyon si Joan sa paglalathala ng naturang mga sulatin. Wala hong ginagawa laban kay Claudine, si Miss Joan. Siyempre, it's something na maganda. Wala naman siguro silang masasabi tungkol sa nakasulat dahil wala namang offensive dun sa mga nakasulat. It's not a question of good intentions but of courtesy and decency. Kailanman sa 30 years na pagiging journalist ni Ms. Maglipon, nagpakita siya ng professionalism. Hindi niya ginamit at hindi niya gagamitin ang kanyang talento bilang manunulat para manira o manakit ng mga tao. Tuloy-tuloy na rin umano ang plano ni Claudine na magsampa ng kaso laban kay Joan Maglipon. So right now, binubuo po muna namin lahat yan and then when the time is right, and we have already decided on which particular evidences we will be using for the trial, then that's the time na isasampa na namin yung demanda. Kung nasaktan man siya o palagay niya dapat siya pumunta sa korte, di haharapin namin ang lahat. Naaalala niyo pa ba, mga kapuso, si Tutsi Guevara? Ito po yung teen star turned singer na nagpasikat ng kantang Kaba. Alam niyo ba, mga kapuso, ikakasal na siya. Sino ang kanyang mapapangasawa? Ito po, panoorin niyo. Tutsi Guevara, dating teen star turned singer na nagpasikat sa awiting Kaba, ikakasal na sa kanyang California-based boyfriend. Sa darating na August 8, nakatakdang ikasal si Tutsi sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Jansen Cunanan. Nagkakilalang dalawa nang magpunta rito sa Maynila si Jansen upang mag-aral ng physical therapy.
Nag-meet kami dito sa Manila noong 2001. Actually, nagpakilala sa amin yung best friend niya si Geneva Cruz. Ayon kay Tutsi, sweet at matyaga raw itong si Jansen, kahit na noong ito'y nanliligaw pa lamang. Imaginein mo, may internship siya sa Baguio o kaya sa Subic or Pampanga. Para lang makita ako after ng class niya, magbabas siyang pupunta sa Cainta sa bahay. Pagka-graduate ni na Tutsi at Jansen, sa California na napiling manirahan ng dalawa. At kamakailan, isang magarbong marriage proposal ang natanggap ni Tutsi kay Jansen. Isang eksena na tila raw sa pelikula lang makikita. Open ng cake, may card dun eh. Tapos yung may dummy ring. Tapos sa dummy ring may naka ano na napakahaba na string. Tapos yon, follow the string of life daw. Paglabas ko sa backyard, may nakita ko mga candles, lighted candles. Ako, Nax, romantic. Pagdating ko sa dulo na aninag ko, may heart shape na pagkalaki-laki. Tapos nandun siya sa gitna. Tapos biglang lumuhod siya. Pagdating ko doon, sabi niya, ginanon niya yung sing-sing, will you marry me? Siyempre yung pagka-yes ko, parang yes. Kaya kahit man daw pinili ni Tutsi na panandaliang iniwan ng showbiz at sa Amerika manirahan, wala naman daw siyang pinagsisisihan. One of the most important thing in life is how do you want to be remembered? Yun tinatanong ko sa sarili ko, paulit-ulit. So I was like, syempre, pray lang ako na pray. Kasi temptation yun, syempre, money, fame. Sino bang ayaw nun, di ba? Pera, tapos magiging popular ka pa. So sabi ko siguro, break muna ako para i-guide naman ako kung ano talaga yung para sa life ko. So ayun, nandun ako sa States, sinagot lahat ng prayers ko. Hindi na ako pinauwi. At ang pagdating daw ni Jansen sa buhay niya, ang isa sa mga panalangin sinagot na may kapal. Hindi pa man kasal, mga supling na ang iniisip ni Tutsi. Talaga gusto ko kambal. Tutsi Guevara, larawan ng isang babae na ginagawa ang kanyang nais sa ngalan ng pag-ibig. IC Mendoza, nasa Cloud9 dahil kapuso na. Katrabaho pa ang hinahangaan niyang si Antonio Aquitania. Kasama sa cast ng Idol Ko si Cap, ang dating child star at anak ni Dolian Carbajal na si IC Mendoza. Si IC happy, balik showbiz na, kasama pa si Papa Tonyo. At ito pa, dahil balik showbiz na siya, hindi ring malayong isa pang kinakikiligan niyang si Drew Arellano, makakasama rin niya. Aba mukhang heaven na heaven to si IC ah. At ito nga, ang mga nasa NEPA Q-Mark, matanong nga sa kaligayahan ni IC, anong kayang say nila? IC Mendoza magbabalik showbiz kasabay ng pag-aartista at pag-aaral. Pwede ba yun o hindi? Yes or no? No! Ikaw, bakit no? Sige. Magulo po yung Magulong- showbiz eh. Magulong showbiz. Masisira yung pag-aaral niya. Aral, bakit siya pwede? Kasi po, kung matalino kang tao, walang mahirap. Kasi po, mahirap yung sasabayin mo yun, tapos, syempre, may time din na bibigay yung katawan mo. Iba nga, nag-aaral eh. Pero drugs ang inaatupag, buti to showbiz. Ayun, okay yan ah. IC Mendoza kasama na sa Idol Ko si Cap. Makakapag-concentrate ba kaya si IC Mendoza na kasama niya ang kanyang crush si Tonyo Aquitania? Tanungin natin, yes or no? Oo naman, kasi nandun yung meron ka ng inspiration mo. Hindi pwede po sabihin kasi sa pag-aaral kailangan nakatutok ang Uy, pag-aaral. huli na siya ng isang araw. IC Mendoza, naku, dalawang lalaki sa buhay niyang pinakagustong-gusto niya. Tonyo Aquitania, Drew Arellano. Tanong, mas cute ba si Drew Arellano kay Tonyo Aquitania? Mas pogi si Antonio at dahil macho. Macho. Mas cute po si Drew. Bakit? Kasi po, cute talaga siya. At mas exciting, fresh na fresh, makakachika natin live ngayong hapon si IC. Mga kaibigan ko, pag-uusapan ng kanyang talento at sa pag-aarte, naku, siguradong mamula-mula pa ang asing na to, pwede pang sashimi. Mga kaibigan, IC Mendoza. Hello. IC, alam mo, dati-rati nakikita ko ang mama mo nung nagbabasketball ako, kasing edad mo. Ngayon ko napatunayan, mas maganda ka sa kanya. Ay, correct. Ay, sorry, mami, pinanood ka ngayon. Maganda ako sa'yo. Ibang klase. Pero IC, anong dahilan kung bakit ka pumasok sa showbiz? Ever since naman talaga gusto ko pumasok sa showbiz.
Pero after ko mag-high school, after kakatapos ng 4th year high school, saka ako kinuha ulit. So parang hindi ko naman pinush talaga. So parang meant to be. Pero alam mo naman ang showbiz, medyo mabigat ang intriga dyan. Handa ka bang harapin lahat yan? Oo naman po. Lahat naman po tayo, may mga choices. Katulad po ng pagiging bakla ko, choice ko to. Kaya, alam mo yun, alam ko yung benefits, saka alam ko yung consequences. Correction. Hindi bakla. Ano po? Pagiging gay. Pagiging gay. Masayahin. Apo. Yan. Pag-aaral, showbiz, pinagsabay mo. Hindi ka ba mahihirapan? Nahihirapan po ako ngayon, pero kakayanin. Kakayan. Nagpaalam ka ba sa mama mo? Na ano po? Napapasukin mo itong dalawang field na to? Opo. Supportive naman po siya. Very supportive siya. Opo. Alam mo, nung napanood kita sa Extra Challenge, napabilib mo ako, Iba ka, parang kang, lahat ng gagawin mo, parang talaga seryoso ka. Dahilan ba to sa mga bagay na harapin mo sa mga darating dahil may inspirasyon ka? Hindi naman po. Seryoso lang po talaga ako kasi mahirap talaga yung task na binigay sa akin, yung pagbubuhat. Siyempre, kung dumadapa ako doon, maubos yung energy ko. So, walang connection sa inspiration. Pero, minsan naman meron ka bang, alam mo naman si showbiz, di ba? May parating nililink kay Kwan, kay ganito. Ano si Tonyo at saka si Drew Ann Arellano? Tonyo Kitanya. Ano po, si Drew muna. Si Drew muna. Si Drew, matagal ko na siyang crush. Si Drew? Si Drew. As Uy. in, nag-start pa lang siya dun sa yung commercial. Yun. Na-meet mo na siya? Yeah. Alam niyang crush mo siya? Siguro. Wala namang indication na crush ka rin niya? Wala naman. Wala naman masama magka-crush, di ba? Si Tonyo? Dahil kasama mo siya sa idol Si ko, Antonio, Cap. sa ako siya naging, matagal ko na siya papanood sa Bubble Gang. Saka sa Idol. Pero nung pinasok ako sa Idol ko si Cap, saka ako na-appreciate yung kagapuan niya kasi mas gwapo talaga siya sa personal. Alam mo, mama mo very open dyan sa mga usapan na ganyan. Opo. Na pag-usapan niyo ba yung tungkol sa mga hinahangaan mong mga... Opo. Ano sabi Very niya? open ako sa mami ko. Natatawa lang siya, tapos parang hi mo kay Papa Antonio, gano'n, kay Papa Drew, Chorba. Ganon. Pero napag-usapan niyo ba yung si Antonio at saka si Drew? Kung sino mas gusto niya? Hindi naman. Hindi naman? Oo. Kasi magkaiba naman yung beauty ni Drew siya ni Antonio, di ba? Totoo yan. Totoo yan. Naku, good luck at sa hinaharap mo yan kasama ka namin sa iyong tatahaking tagumpay. Thank you, Sigurado Ate Joey. magiging Saan successful. po yung flowers? Pinag- Joke lang po. Niluluto pa yung flowers. Sige po. Kasi Sarang bulaklak. maraming salamat, Thank you po, Isia. Tito Joey. Oo nga naman, asan yung flowers? Camille Prats. May mga lilinawin na bagong intriga. Walang takot niyang harapin to. At ang misteryong lalaki sa bago niyang pag-ibig, naku po, makikilala na. Hello! Super special ang araw na ito, mga kapuso! Kaya naman itotodo namin ang sayang hatid namin sa inyo. Dahil alam ba anong araw ngayon? Dahil birthday ko! Birthday ko! yes! Birthday ni Alex! Makakalimutan ba natin na birthday Siyempre, ni Alex? hindi. Diba? Kaya naman napaka-special ang surpresa namin sa iyong hapon. Tulog ko? Oo. Oo, at alam mo, nakilala natin, mga kapuso, si Alex sa kanyang kaprangkahan at ang kanyang personalidad na walang halong kaplastikan yan. At ako mismo, napatunayan ko yan. Oo, yung ugali talaga niya, kung anong pinapakita, yun na siya. Totoo. Pero kung akala nga yun lang talaga siya, nagkakamali kayo dahil si Alex meron din mga sikretong tinatago. Sikreto? Oo, Mare. Dahil birthday mo ngayon, marami kaming ibubuko tungkol sa'yo. Sige nga. Diyos ko, kaya, mga kapuso, panoorin nyo rin ito. Yan, isa yan sa pinakamaingay na taong nakilala ko. Pasaway siya, pero hindi yung pasaway na nakakainis. Pasaway na lovable. Pag si Alex kasi kasama namin kasi, kaya kaming lahat. Pag walang tulog, yan, talagang mainit yung ulo. Parang, nakakunot yung noo. Laging nakasigaw, ganun. Extreme. Isang basahan lang niya ng script. Alam niya na linya na. Ganun katalas yung memory niya. Malandi ba sa upo sa lap ng mga kapatid na yung book ng mga kapatid niya? Kaya lagi nang ginagaya sa Celia. Every weekends, nagba-Bible study ka and all that. And you're hanging on to the Lord. Keep it up. May lalim at saka professional, Isa ka na rin sa mga artistang hindi makakalimutan ng ating publiko. Kasi ikaw magaling. Tina Valen? Very friendly, very
very talkative, very entertaining. She's a true professional. At dumating siya, naka-shorts lang, akala mo kung sino siyang teenager, gano'n, na parang hindi artista, gano'n. Dream role niya, she portrays the role of a prostitute. At the same time, yung isang loka-loka, as in talagang loka-loka, type rin niya maging madre. Kaming lagi magkatabing matulog. Eh ako, hindi ako makatulog man walang niyayakap. Tulak niya ako kasi hindi daw siya makahinga. Gusto niya maging fairy. Siya yung pinakamalambing. Kasi madalas niyang paiyakin yung sumunod sa kanya, si Maggie. Oo, madalas niyang paiyakin kasi tiko naman kasi. Kaya gusto niya yung pag umiiyak, tuwan-tuwa siya. Ganun lagi siya. Kailan ko lang nabasa yung tawa ako ng tawa. As si will niya, pero sulat kamay. Sabi niya, yung mga pera ko, ilipat niyo sa account ni Mami. Si Mami, mga alahas ko, nandito sa ganyan, ganyan. Tapos eto mga lista ng mga alahas ko. Marami pa yan. Alam mo, Alex, napansin ko lahat ng mga co-stars, mga kaibigan. Mga kaibigan mo, talagang sinasabi napakabait mo at God fearing. Tsaka sweet nila, no? Si Mami. Oy, si Mami, natuwa doon sa letter mo. Nagkasakit ako. Akala ko malalang manlain sakit ko kasi hindi ako nagpapacheck up. Kasi kung mamamatay na ato, sulat na ako ng last will ko. Pero syempre, dahil 21 ka na, meron pang isang masasabi. So, ang ultimate na magbubuko sa'yo, ang babae nakakaalam lahat ng mga sikreto mo. Siyempre, tatawagin ko na ang ating kumareng si Miss Danica Soto! What now? Ano ba? Akala ko hindi tayo magkikita. Oo nga, ano ba? Oo. Oh, saan ako? Saan ba ako? Ano, syempre, dahil na-miss kita. Ano ba yung mga sikreto na ibubuko mo ngayon sa amin na hindi pa namin alam? Si Alex, sobrang kung ano yung kinataray niya as Valentina. Sobrang kabaliktaran. As in, sobrang konting ano lang. May sobrang iyakin. Ang babaw ng luha niya. Pareho kami kahit cartoons, iiyakan namin. Ganun. Pero, at the same time, sobra din yung pag naiyak niya na, bango na siya kaagad. Ganun din katatag yung loob niya. Si Alex, parang di bali na lang na siya na lang yung anuhin. Wag lang family niya o friends niya. Isang matapat na kaibigan, close friend ni Miss Alex. Si Alex ba at saka si Jeremy, ano bang, bagay ba sila? On behalf of your Heller and S-Files family, just na greet ka na happy birthday. Galing ba ito sa'yo o sa Heller? Kanino S-Files galing nga, yan? S-Files. Kanino galing yan? Kanino galing sa'yo? Siyempre surprise na. Now na. Now na. Ikaw muna, Miss Danica, for your best friend, Alex. Ako, sana yun din, patuloy pa din yung career na yung mga magagandang things na nangyari sa career mo. At saka, yung mga taong nagmamahal sa'yo, sana mas mahal ka pa. Oo, dapat At mas maging matapat pa. Ay! Lalong gumanda. Alex, anong wish mo? Kung ano man yung meron ako ngayon, sana hindi mawala. Sa ako naman yung mga nangyari na pangit dati, hindi na maulit. Nagulat ako! Linggo-linggong kasi yan, ating pagsaluan sa Showbiz Holler! Susunod, dahilan ng hiwalayang Camille Prats at Francis Ricafort. Alamin at ang itinuturong third party, sino nga ba? Camille Prats, inuulan ng intriga. Nitong nakarang linggo ay pumirma na ng kontrata si Camille bilang isa sa mga cast ng pinakabagong soap ng Tape Productions. Pero kasabay ng pagbabalik sigla ng kanyang karir ay makapanibagong intriga ngayon kinakaharap niya. Una rito ay ang kanyang pakikipaghiwalay kay Francis Ricafort. Ang pagtatapos na kanilang 3 taong relasyon, ano nga ba ang dahilan? Ikalawa, sina Camille at Elvis daw, na kapatid ni Richard Gutierrez, nagkakamabutihan na? Si Elvis na nga ba ang ipinalit niya kay Francis? Ikatlo, si Camille galit daw kay Heart Evangelista, na ex-girlfriend na kapatid niyang si John Prats. 3 matitinding intrigang bibigyan linaw ni Camille, live sa S-Files. Para bigyan linaw ang maraming mga isyong ipinupukol sa kanya, narito po, live, Camille Prats.
Looking beautiful as ever. Thank you. Magandang hapon sa'yo. Tsaka Nice sa to, lahat ng nanonood. Good afternoon. Nice to know na nandito ka. Oo nga. At nakita ko yung mga footages from Extra Extra Challenge. Challenge, Diba? yes. At talaga sinabay dun sa medyo malungkot ang mukha dun sa hiwalay na. Anong dahilan? Third, fourth party, fifth? Matagal na kaming wala ni Francis. It's been 7 months. Ilan? 7, 8, 9, 10 months. Matagal na talaga. 7, 8, 9, 10. Basta matagal na kasi. So, and okay naman kami. Wala Friends naman pa rin. kaming hinanakit sa isa't isa. Oo. Oo. Tsaka, I think we've both, moved on already. Pero hindi totoong may third, may fourth party. Walang third party. Walang ganong issue. Oo. Mm-mm. Growth ang issue. Oo, siguro. Mm-mm. Yung isang VTR question naman, nagkakamabutihan daw kayo ni Elvis. Si Elvis. Good Sherald. Yes, oo. Si Elvis kasi, schoolmate ko siya. He used to study in FEMS before pa. Pero right now, hindi ko na kasi siya nakikita sa school. So, wala. No, it's not true. Malalim nagkakamabutihan. No. It's not true. We're friends. We're good Hindi ka friends. liniligawan. Kasi hindi ko siya masisisi. Wow! Hindi, siguro dati. Dati Oo. pa yun. Pero ngayon, wala. Okay na kami. We're just friends. And, yun. Okay kasi kami as friends eh. Okay. So ngayon na marami may alam na wala na pala kayo ni Francis. Pila-pila na ba ang mga taong manliligaw sa'yo? Hindi naman. Ha? Hindi. Mula dito hanggang Ortigas? Ganun? Hindi, wala But naman. are you accepting mga suitors? Or is that still your choice? Okay naman. Well, actually, syempre, for me naman, open ako sa ganyan. Kasi syempre, masarap yung feeling ng may inspirasyon ka. Dalaga And ka na. somebody's making you happy. And doon ako, oo. Ngayon, I can say that, yes, I am happy. Pero medyo na-bother ako dun sa isang nabasa kong intriga. Something about sumama daw loob mo sa ex ng kapatid mo, si Heart Evangelista. Is that true? No, it's not true. Kasi kami ni Heart, we've been friends before pa kasi magkatrabaho kami dati. Pero ngayon kasi, hindi na rin kami madalas magkita. Pero whenever we see each other, syempre, ganun pa rin. Alam mo yon. Tsaka sa magkakaibigan, it's normal na syempre minsan nagkakaroon ng misunderstandings, nagkakaroon ng Lalo sa tampuhan. Oo, magulo kasi. So, yung iba, pag nagpapadala sa intriga, hindi ko masisisi na naaapektuhan. Kasi syempre, hindi naman sanay. So, ako, parang pagka gano'n, napag-uusapan naman naayos naman yung mga ganong problema. Kaya, wala kaming ganong issue ni Heart. Okay That's kami. nice to hear na walang awayang nagaganap. Wala. But what's even nicer to hear is that kasama ka namin ngayon. Kapuso. Yes. May bagong soap opera. Meron po. What made you decide na, sige, let's do a soap opera with Tape Productions? I think, syempre, it's a career move. It's a really, really big career move for me. And honestly, I'm really excited about it. Kasi syempre, it's a new thing. For me, it's a new thing. Plus, yung role na binigay sa akin ng tape, it's iba na. Ibang level na siya. Medyo mature role na siya. Wala nang tinibopper Wala nang ganyan. Cutie-cutie. Wala nang naka-school uniform. Wala na lahat yan. Mature na talaga yung role na binigay nila sa akin. Na may drama, na may konting comedy. So, exciting gawin. Tsaka yung mga katrabaho ko, lahat, nag-taping na kami, okay naman. So, I'm really very happy. Tsaka, syempre, nagpapasalamat din ako sa tape, tsaka sa GMA7 for the show that they gave me. Well, invite them all to watch. Abangan nila ang yung bagong soap opera. Abangan niyo po ang aking bagong show. Kasama ko po si Oyo Boy Soto, si AJ Eigenman, tsaka yung 3 new girls na makakasama namin. Si Era Madrigal, si Marian Rivera, tsaka si Clara Guevara. Kasama rin po namin si Kimpi De Leon at marami pang iba. Ang title niya ay Kung Mamahalin Mo Lang Ako. Malapit na po siyang ipalabas. Lalim, Kung Mamahalin Mo Lang Ako. Yes. So wala pang playdate yan? Wala pa. Mananabik muna tayo ng tao niyan. Malapit na po. Nag-start na po kami mag-taping. Well, good luck to you and it's so nice to see nandito ka. Thank Kapuso you. ka, Camille. Thank you. Sana makapagkwentuhan pa tayo and I'm really, really happy na everything's working out for you. Thank you so much. Ayan po, Camille Prats, live dito sa Espa Sinigot. Lahat ng mga intriga tungkol sa kanya, parang wala lang. Veterana na. Sexy actress, milyon-milyon na ang halaga ng mga ari-arian. Pagpapasexy noon ang kanyang pinagkakitaan, artista nagpapakita na naman para makilala sa industriya. Pero ngayon, buhay reyna na raw siya na mas batay milyong umanong halaga ng naipundar niya. Si Camille Rojas, sexy actress noon, milyonaryo na ngayon.
7 milyong umanong halaga ng malamansyong tirahan niya at siya na rin siya sa may-ari ng bubuksang pinakamalaking shopping mall sa Masbate. Ang ganda-ganda ng bahay niya. Kung nakita niyo na ba ang bahay niya? Napakaganda, di ba? Napakalaki. At saka talagang busy-busy siya ngayon sa negosyo niya. Alam ko may rancho siya eh. May rancho na yung mga baka na mga Tapos meron pang mall. Then, alam ko ngayon may binuksan isang mall. And time to time dito sa Manila, alam ko may mga baka siyang na kino-collection sa cheque. Malaki, milyon. Hindi inamin ni Camille na isa siya sa mga kasosyo doon, isa siya sa mga may-ari. Kasi nga, hindi pa tapos at inaano pa lang, binibuild pa lang yung hindi pa gawa, hindi pa nakikita talaga kung gaano kalaki yung mall na pinapagawa. Pero kakabit ng karangyang tinatamasa ni Camille ngayon, sari-saring intrigang ipinupukol sa kanya. Misteryo daw kung bakit biglaan ang pagyaman niya. Ang isyong lumabas sa sugal umano nagsimula. Si Camille, milyon-milyon daw ang naipanalo mula sa kasino. At sa kabila umano ng yaman niya, mga kamag-anak ay nakalimutan na. Saan nga ba nagmula ang milyong ginagamit ni Camille pambili ng mga ari-arian niya? Sa kasino nga ba o may iba pa siyang pinagkakakitaan? Alamin ang katotohanan mula kay Camille Rojas. Mga kaibigan, lumipad pa po galing sa Masbate para sagutin ang mga intrigan laban sa kanya. Kasama po natin ngayong hapon. Hindi hapon ngayong hapon. Camille Rojas. Camille. Hello, good afternoon. Hindi naman siguro bumili ka ng bagong eroplano para lumipad dito. Hindi ko na kaya yun. Okay. Diretsahan na natin to. 7 million worth na bahay. Part owner na isang malaking mall sa bubuksan sa Masbate. Napakaraming sasakyan. Totoo ba lahat to? Yung napakaraming sasakyan, part yun ng buy and sell ko. Buy and sell? Oo. Nagba-buy and sell ka ng Nagba-buy kotse? and sell ako ng sasakyan. Hindi lang sasakyan, like houses, ganon. Yung bahay, 7 million nagpapagawa ka doon ng bahay. Nagpagawa ako ng bahay pero hindi pa tapos. Ongoing pa siya ngayon. Yun nakita nyo, sa labas tapos na siya, pero yung sa loob, Ginagawa pa? Tsaka foreclose naman, mas mura ko nabili yun. Oh. So, pag foreclose kasi from bank, mas mura pa So, siya. existing house na siya ngayon. Oo. Yan ba yung sinasabi nilang 35 bedrooms? Hindi naman, no? Pero pito lang. one bathroom. Pero yung business mo daw na part owner ka ng isang malaking sa mall sa sa Masbate. Masbate. Pero may kasosyo ko, hindi ko solo. Hindi ko kaya mag-solo ng isang malaking mall. Pero Wala akong perang kung ganun. kasosyo, dalawa lang kayo, malaki pa rin yun. Hindi, kami, mga 4 kami. 4 kayo? 2 yung mag-asawa, tapos ako, tapos may isa pa. Eh yung nabanggit kayo na sa interview, rancho. May mga kabayo May kasosyo yata. din ako. May mga elepante ron, may mga dragon. Baka lang. Baka lang ba? Hindi lang baka. Minsan, like, halimbawa, pag may nagtatanong sa akin ng mga baboy, o kaya kambing. Ilang hektarya yan? Actually, malaki siya, pero hindi lang. Nirerentahan ko lang yun. Nirerentahan lang. Oo. Baka naman Hindi ko buong kayang munisipyo yan, ha? Hindi ko kayang bumili. May owner talaga. Ang owner nun, yung kasosyo ko na mag-asawa sa mall, sa Masbate. Pero yung na-chismis din na ng dahilan daw ng bigla mong pagyaman, nanalo ka daw ng 8 million pesos sa casino. Totoo ba yan? Wish ko lang. Hindi ako marunong mag-casino. Hindi ako nanalo kasi... Kasi na-jari yata yan. Oo nga, nabasa ko nga. Tapos sabi ko, kung may ebidensya sila na ako nga talaga yun, di pakita nila sa akin, balatuan ko na 1 milyon. Karamihan sa mga umuunlad ngayon, at sinasabi yung mayaman, dumadami kamag-anak. Totoo yun. Nalaman daw ng ibang kamag-anak mo na nanalo ka daw sa casino o yumaman ka, tinatanong daw kung bakit man lang daw hindi nabahagian sila. Paano ko sila babahagian? Hindi ko naman kilala ibang kamag-anak ko na nagpakilala Bigla na lang kamag-anak. Alam mo ba yun? Yung biglang pag alam na meron ka na, o kaya nakita ka na sumikat ka na, whatever, biglang, uy, kamag-anak kita, maghihingi number sa talagang kakilala mo kamag-anak, tapos magte-text, tatawag. Kundi, minsan sa reunion, kamag-anak mo ko, magugulat ka na lang. Pero mga time, wala sila. Pero maraming gustong talagang liwanagin na paano ka umasenso. Kasi alam mo, pag umaasenso isang tao minsan, pinagdududahan. Kung saan-saan galing, may sa sugal, may sa ganito, may sa ganyan. Kung hindi talaga sa casino galing yan, paano mo napundar lahat yung ganyang kalalaking halaga at
Hindi biro-biro yan, ha? Sipag at tiyaga kung tawagin. Sipag at tiyaga. Oo, di ba? Like, kasi kagaya ng ginagawa kong mga foreclosed na house. Mhm. So, doon ako, yung nabili ko yung house, nagkaroon ako ng idea. So, nagtanong na ako sa bangko, paano yung processing ng ganito. Tapos, hanggang sa, nanghingi rin ako ng tulong from the bank, kung may foreclose sila, tapos puntahan ko yung tao, gano'n, nakikipag-negotiate ako. So, doon ko na kukuha yung income. Tapos, sa buy and sell ng car, bibiling ko ng mura, o kaya So, pinaiikot mo lang talaga? pinaiikot ko lang. So, halimbawa, kumita ako ng 500,000, bibili ako ng sasakyan na worth 200 lang. Tapos bibenta mo ulit siya. Pormahan mo ng konti. Pero teka muna, Diba? sipag at tiyaga, tamang chemistry yan para sa pagpaunlad. Pero bakit may nagdududa pa rin? Anong gusto mong sabihin sa mga tao nagdududa sa mga Inggit na-achieve kasi. mo ngayon? Mahirap kasi sa tao yung mga inggit. Pag umira lang inggit, marami ng bla bla bla. Diba? Kumbaga Lumalabas crab na, mentality. Oo. Parang kala mo yung, kung sexy star ka, tapos bigla kang nagkaroon ng maraming ganito, marami nang iniisip na hindi maganda. Totoo yan. Especially yung mga ibang sexy star na gumagawa ng kung ano man, di ba? Akala nila lahat ng sexy star na na biglang nagkaroon ng ganito, hindi po pwedeng gumawa ng mabuti. Ano naging inspirasyon mo ngayon dyan? Ako? Kung bakit ka umasenso? Anak ko kasi like, nung naging down ako, syempre, tapos makikita mo yung anak mo, even though may father, di ba? Syempre, hindi ka naman pwede umasa. Iba Tama. yung sa kanya, iba yung galing din sa'yo. So, from then, nagtanong-tanong ako, nanghingi rin ng tulong from friends, nag-umpisa uli. So, doon umikot, pinaikot ko ng pinaikot. So marami sa ating nanonood, maraming siguro nagtataka, marami siguro gusto makarinig kung ano naging formula mo kung bakit ka umasenso bigla ng ganito ngayon. Anong mensahe mo sa mga taong nangangarap din na maging isang katulad mo? Well, sa mga taon like down, huwag mawala ng pag-asa kasi sometimes iniisip natin pag down na tayo. Minsan pag friends, hindi mo na makikita ang friends eh. So, doon mo pag nakita mo yung talagang tunay na friends mo, tumulong sa'yo, yung binigay sa'yo, kung kaya mong hatiin or kaya mong paikutin, yung manghingi ka rin ng idea, kumbaga. So, kagaya ko, nanghingi ako ng tulong, and then you have to pray at the same time. Kung marunong ka rin maghigpit sa pera, paikutin mo lahat. Sakripisyo talaga. Sakripisyo talaga. Minsan may mga tukso, ipitin mo. Dead may tukso. Naku, maraming salamat sa iyo, Camille, at saka isang inspirasyon ka sa mga taong nangangarap din na umunlad. Oo, katulad mo. never give up. Naku, Never give maraming up. salamat sa iyo. Thank you. Si Camille po, naghirap, nagsikap, nag-ipon, at ngayon ay nakaraos na siya. Ginamit niya sa tama ang oportunidad na binigay sa kanya ng showbiz, at sa kabila ng paglisan niya sa mundong ito, meron siyang natutunan. Kung tayo magsisikap at iisipin natin ang kinabukasan, hindi natin kailangan makipaglaro. Pwede natin makontrol ang kinabukasan natin. Ang unlad ay para sa lahat. Kailangan mo lang gawin yan. Mga kaibigan po, magbabalik po ang S5. Dating boyfriend ni Rochelle Pangilinan, sasabak na sa pag-aartista. Siya ang lalaking minsan ang nagpatibok sa puso ni Rochelle Pangilinan. Ang lalaking sa loob ng 5 taon ay naging dahilan ng matatamis ng ngiti sa labi ng dalaga. Isang taong minsay lubos na nagmahal, nagtiis at sa bandang huli labis na nasaktan. Siya si Yexel, miyembro ng grupong SOP Boys at minsan na ring naging kasapi ng Street Boys at Kids at Work. Ang long-time boyfriend ni Rochelle na sa kabila ng lahat ng intriga ay mas piniling manahimik sa isyu ng hiwalayan nila noon ng dating kasintahan. Yung naging boyfriend ko na, pinaiyak ako ng sobra. Sobra. Sindurog talaga. Ngunit ngayon si Yexel, handa nang magsimula ng panibagong yugto sa kanyang buhay. At bahagi ng bagong yugtong ito ang planong sumabak sa larangan ng pag-arte. Ang pag-aartista ang naging dahilan ng paghihiwalay nila ni Rochelle, ngayoy susubukang pasukin ni Yexel. Kasabay kaya ng pagsabak niyang ito sa mundo ng showbiz ang pag-asang muli siyang mapalapit sa babaeng labis niyang minamahal? Basta, mahal ko siya. Parang, yun na. Oo. Paano? Siyempre, parang di mo naman mahirap makalimutan yung pigdaan di ba? Parang 5 taon, di ba? Si Yexel, ngayong mag-aartista na, ipaglaban kaya niya ang pagmamahal niya kay Rochelle?
May pag-asa pa kayang muling magbalik ang dati nilang pagtitinginan? Ang mga katanungang yan, sasagutin si Yexel Sebastian higit pang kilalanin ngayong hapon. Kasama po natin dito sa studio ang ex-boyfriend ni Rochelle Pangilinan na si Yexel Sebastian. Yexel, tinanong kita, 5 taong kayong nagkarelasyon ni Rochelle. At ngayon, desidido ka na mag-artista, umarte. Siya bang dahilan, Yexel? Balak mo ba siyang sundan? Kasi nag-start siya sa bilang artista, bilang dancer. Mas nauna pa ako sa kanya eh. Kasi mga 10 or 12 pa lang sumasayaw na ako sa TV. Nagtatry na ako sa showbiz, parang gano'n. Eh, hindi naman gano'n kadali. Diba? Hindi ka marinig masyado, lapit mo yung mic. Hello, yan. Parang nauna pa ako sa kanya. Mas nauna pa akong nag-try. So parang, hindi naman po lahat nabibigyan ng chance. Parang, di ba, parang hindi naman agad. Isang gano'n, sikat ka agad, di ba? Oo. So, So, this time around, sabi mo, medyo iba ka na, mas desidido ka na. Bakit ka so determined na to make it sa pagiging artista? Kasi, may nag-iba ba sa'yo? Gusto mo bang mag-seryoso? Gusto mo na mag-settle down? Gusto mo bang habulin si Rochelle? Ano yung reason? hindi naman po sa habulin ko si Rochelle. Parang yung sa akin, parang siyempre, sa sarili kong desisyon, gusto ko naman po talaga noon pa. So, kahit, parang swertihan din, di ba? Parang, So, hindi si Rochelle ang dahilan? hindi po. Pero kamusta na ang relasyon ninyo? Ang relationship ninyo ni Rochelle? Ngayon po, mas okay kami ni Rochelle kesa nung kami pa. Bakit? Kasi mas kagaya kanina, katext siya, sabi ko, manood siya. Ayan, nanonood siya ngayon. Hi, Rochelle. Hi. Yan. So, mas maganda yung relationship ninyo ngayon dahil dati, paano ba kayo? Para ba kayo nagsasabong araw-araw? Ganun ba yun? Hindi naman po. Kasi 5 taon sana kami bukas. July 18. Nightmare ba yung 5 taon na yon or Hindi heaven? naman po, hindi naman po. I-describe mo? Hindi naman po. Kasi yung 5 taon na pagkasama namin. So, lahat ng shows niya, kasama ako. Kumbaga, yung family ko, magkakilala na, parang ganun. So, parang syempre ako po, nalulungkot din na magkahiwalay kami, parang ganun. Nakakalungkot isipin na yung 5 taong hindi birong pinagsamahan namin, nawala na lang. Tanong kita, Yexel, mahal mo pa ba si Rochelle? Opo naman, siyempre. As a friend or more than a friend? Ngayon po, friend pero mas higit pa. Kasi hindi mawawala yun eh. Hindi masyado akong ipokrito kung sabihin ko na, wala na, nakalimutan ko na siya agad. Nagsiselos ka ba kapag meron siyang kasamang ibang ka-love team? Siyempre po. Hindi, kaya lang, nakilala ko si Rochelle naman kasi, yan yung trabaho niya eh. Di ba? Lapitin ng lalaki. So parang tanggap ko yun. Umpisa pa lang. Kanino ka pinaka-nasaktan sa lahat ng naka-love team niya? Wala eh. Kasi sabi mo kanina, siselos ka eh. hindi, nagsiselos ako, pero So kanino? kumbaga parang, uy, ganun lang. Eto wala, yung kay Alfred, di ba? Bakit ba kayo nag-break? Sige nga, kwentuhan mo ako. Nag-break kami ni Rochelle, kasi wala na siyang time sa akin. Wala na rin akong time sa kanya kasi meron ako negosyo ng mga toys. Siya naman, full-time sa pag-artista, di ba? Tapos ako minsan, pag may mga projects, ginagawa ko rin. Every mo Monday to Saturday, na meron siya Itbulaga, di ba? Tapos Sunday, meron siyang 17. So, yung buong linggo na yun, wala nang pahinga. Doon sa Monday to Saturday, may mga sumusundot-sundot pang mga trabaho. Kanina nagre-react ka nung pinapanood mo yung story namin, yung package na VTR, nung sinabi ni Rochelle na yan yung nagpaiyak sa akin ng todo-todo. Bakit ka nag-react? Naka-edit yun. Ano yan? Yan yung part na yung sa magpakilanman niya dati. Hindi ako yung boyfriend niya noon. Meron siyang boyfriend dati. Pero hindi ko pinayak yan ng umiyak siya ng sobra. Ako rin umiiyak sa kanya. So, siyempre, normal na umiiyak kami, namin dalawa. Pero yung pinaiyak ko siya ng sobra-sobra, hindi po totoo yun. Sabi mo sa akin, madalas kayo mag-away. Ano yung mga klaseng bagay na pinag-aawayan ninyo? Minsan, feeling ko, pagod. Yung parang sobrang pagod Kasungitan na lang. na. Siyempre, di ba? Parang minsan pagod na pagod. Ako naman minsan, ganun. Parang siya, pagod na pagod minsan, mahihiritan ko pa ng hindi maganda.
So, syempre, yung tao parang, ano ba yan? Pagod na nga ako eh. Tapos, ganyan pa. Sorry. Kaya kayo huling nag-usap ni Rochelle? Kagabi lang po. Kanina. Sabi ko, nod ka. Text. Apo. Anong mensahe mo para sa kanya? Message ko para kay Rochelle. Kasi kay Rochelle, wala na po akong mahiling eh. Kasi lahat sa kanya na eh. May bahay yan, 3 bahay niyan, may sariling kotse. Mayaman na yan eh. Parang, ano na lang, good health para sa kanya at para dun sa family niya. Kasi yung tatay niya may sakit. Tapos, yun lang, magpahinga ka naman dahil wala nang pahinga yan eh. Ganun eh, parang, alam mo yun, talagang maawa ka dyan kasi minsan, kusa na lang mapadpad yung ulo tulog. Tamang-tama yung mensahe mo dahil nasa linya po ng aming telepono si Rochelle Pangilinan sa mga oras na ito. Rochelle, hello! Hello, Ate Pia. Hi, Ate Rochelle. Ano naman masasay mo doon sa napaka-emotional at napaka-caring na words at na message ni EXL para sa'yo? Hindi ko narinig. O dali, sabihin mo kay Rochelle mismo. Sabi ko good health para sa'yo, mag-ingat ka. Galingan mo. Thanks. Ikaw din, kayo din. Ay naku, mas sweet doon yung sinabi niya kanina, Rochelle. Ano po? Ano munang reaction mo sa mga sinasabi ni EXL na mahal ka pa niya, ganun, hindi ka pa niya nakakalimutan? Wow, salamat. Gusto daw niya makipagbalikan ulit. Uy, hindi, ano reaction mo sa mga sinasabi niya? Mahal ka pa rin niya. Rochelle, what's your reaction to that? Reaction? Wala akong masabi. Hindi ko po alam nangyayari. Okay. Desidido na daw siyang mag-artista ngayon. Pagbubutihin na niyan, magsisiryoso siya. Naman. Kasi alam ko po matagal niya nang gusto yan eh. Naging kapartner ko siya sa Daisy 7, Season 1. Sa Daisy 7. Ako yung... Matagal niya nang gusto yan. Bata pa lang siya, nag-arte-artista na yan. O, anong pangarap niya? Anong mensahe mo para kay EXL at sa kanyang mga plans for his career? Ano ba masasabi ko? Nandyan na. So, galingan mo. Galingan mo. Hindi, syempre. Magdamdamin naman. Syempre, alam mo naman ang medyo naging ugali mo, medyo tamad. So, syempre, karagdagang sipag. Sipag talaga. Huwag masyadong playboy. Huwag masyadong playboy. Hindi ako mabait ako. Ikaw ba, Rochelle, magsiselos ka kapag may nakapareha siyang love team na naging sobrang successful? Selosa yan. Ngayon, kung magkakaroon siya, okay lang. Trabaho yun eh. Bakit po hindi? Aba, good answer. Selosa yun. Hindi siya naniniwala. Bakit mo kayo naaway? Hindi kita inaaway. Maraming salamat sa oras mo, Rochelle. Thank you. Opo. Thank you. Good luck. Nako, at ikay kumain na saksakan ng payato nitong si Rochelle sa mga... Nakita mo na ba siya recently? Sige, thank you, Rochelle. I'll see you at work bukas. Maraming salamat, EXL. Salamat din po. Thank you for your time and wish you well. Sana ay maging matagumpay ang iyong panibagong acting career. Yeah, thank you. Thank you, I love you, I miss you. Don't forget, ito bukas, 24 oras. Extra challenge bukas. Yun. Oh, extra challenge.